Pagkatapos ng operasyon, ipinaalam ng doktor sa kanila ni Max, Tomas at Gab na stable na si Andres sa ngayon. Pero malubha ang tama nito. Kailangan nilang bantayan si Andres ng mabuti at yung sa susunod na 24 hours ay magiging mas critical ang kondisyon ni Andres. May mga matinding bugbog din si Andres at internal injuries. Hindi nila alam kung paano mag-respond si Andres sa procedure nila. Ibinigay na nga ni Greg kay General Mariano ang hard drive at napabilib naman si General Mariano kay Greg kahit sa mga napakahirap na sitwasyon, kalmado pa rin ito. Hindi naman mapakali si Tomas dahil hindi pa gumigising si Andres. Ang sabi ni Tomas, kunti na nga lang yung kagaya ni Andres sa mundo. Parang mamamatay pa ito. Sinabihan ni Gab si Tomas na hindi mamamatay si Andres. Binabantayan naman ni Max si Andres sa loob ng kwarto kung kailan ito gumising. Mga ilang sandali, gumising na nga si Andres, kaya tumawag agad si Max ng nurse. Sa paggising ni Andres, hinanap niya agad ang kanyang phone upang tawagan si Apo. Sobrang masaya si Apo nung tumawag sa kanya si Andres at kinamusta niya ang kalagayan ng kanyang apo dahil ilang araw na ito hindi nagpaparamdam sa kanya. Tinanong ni Apo si Andres kung anong nangyayari sa kanya, nasaan na ito, at okay lang ba siya. Dahil sa maraming tanong ni Apo, nakuha pa talagang magbiro ni Andres para sa kanyang lola. Humingi naman ng pasensya si Andres sa kanyang lola na ngayon lamang siya nakatawag. Sanay naman si Apo na mawawala ng ilang araw si Andres, pero iba talaga ito. At kinamusta ulit ni Apo ang kalagayan ni Andres. Sinabihan ni Andres sa kanyang lola na okay lamang siya at mahal niya ito. Tinawagan naman ni Tomas si Greg para ipaalam na gumising na si Andres at ligtas na ito. Gayon pa man, pinuntahan ni Greg si GB para kumustahin ang kalagayan ni General Bonifacio. Sinabi naman ni GB na maayos ng lagay ng kanyang ama at uuwi na rin sila dahil ayaw na kanyang ama na magtagal pa dito sa ospital. Ang sabi ni Miguel, ganun talagang matatanda. Gusto nila silang nasusunod. Sinabihan ni Greg si GB, naggaya na kanyang ama, nasa ospital din si Andres. Nagulat si GB sa kanyang nalaman na nasa ospital si Andres. Kaya nagtanong siya nito kung anong nangyari kay Andres. Bago sabihin ni Greg kay GB ang totoong nangyari kay Andres, pinalis muna niya si Miguel para silang dalawa lamang ni GB ang mag-usap nito. Sinabi naman ni GB kay Greg, matagal na sa kanila ang hard drive bago pa niya inalok ang kontrata. Ang sabi ni Greg, alam niya. Ang sabi ni GB, pati ang kanyang ama nadamay ng dahil sa master list. Gusto nila patayin ang kanyang ama. Pero syempre, hindi siya makakapayag nito. At nagtanong siya kay Greg kung anong nangyari kay Andres. Ang sagot ni Greg, nabaril si Andres dahil sinubukan niyang iligtas si Isabel Escalera. Ang sabi ni JB, mabuti na agapan nila. Ang sabi ni Greg, mga civilian ang tumulong kay Andres kasi kinakailangan niyang iwan si Andres dahil protocol, walang exemptions. Nagtanong si Andres kay Max kung nasaan si GB. Anong nangyari kay GB nung umalis siya? Ang sagot ni Max, niligtas ni GB yung tatay niya kasi nabaril ito pero nagpapagaling na ngayon ang ama ni GB. Nagtanong ulit si Andres kung may kinalaman ba yung hard drive. Yung mga lamang ang tugon ni Max. Nagtanong ulit si Andres kung may suspect na ba. Ang sagot ni Max, under investigation pa rin. Kaya gusto na nga lumabas ni Andres sa ospital at nagtanong siya nito kung kailan siya pwedeng lumabas. Sinabihan ni Max si Andres, kailangan pa niyang magpahinga. Ilang beses na nilang sinasabi sa kanya, hindi nakakasama ng ilang araw lang. Makakauwi rin siya at huwag na itong mag-alala. Nakauwi na sina GB sa bahay ng kanyang ama. Sinabihan ni GB ang kanyang ama, nagpadagdag na siya ng security sa bahay at hindi na rin muna siya aalis. Ang sabi ni General Bonifacio, hindi magpapapigil ang Elcano, ang grupong kinabibilangan ng mga eskalera. Kinabukasan, dumating naman ang mga pulis sa bahay ni GB para hulihin ang kanyang ama. Kusa naman sasama si General Bonifacio sa mga pulis at kinausap muna niya si GB. Sinabihan ni GB ang kanyang ama na inosente ito. Nadawit lang ang kanyang pangalan sa listahan na iyon dahil nagsilbi siya sa bansa. Sinabihan naman ni General Bonifacio si GB, parte na ito ng trabaho na sinumpaan niya. Matanda na siya, tapos na ang pakikipaglaban niya. Pero siya, marami pa siyang magagawa. Gawin niyang lahat ng makakaya niya para makakabalik siya sa serbisyo at tapusin niyang misyon na hindi niya nagawa noon. Habang si Miguel, dinukot naman siya ng mga taong nakamaskara
at hindi na rin siya lumaban dahil kapag lumaban pa siya, papatay nila ang kanyang anak. Nakalabas na rin sa wakas si Andres sa ospital at nandoon naman si Greg nito. Nagtanong si Greg kay Andres bakit siya niloko. Sinabihan ni Andres si Greg, kinuha niya ang hard drive bago pa yung kontrata. Desisyon niya ang lahat. Sina GB at Max, dinamay lamang niya ito. Siya lahat ng yon. Ang sabi ni Greg, walang ganong bagay na siyang lahat ng yon pagdating sa trabaho nila. Bawat galaw ng isa, apektado ang buong grupo. Humingi naman ng pasensya si Andres kay Greg dahil kasalanan niya ang lahat kung bakit umabot sa ganito. Ang sabi ni Greg, kung alam lang niya sana, ang daming bagay na hindi na sana nangyari. Ang sabi ni Andres, alam naman niya ang lahat ng ginagawa niya para sa kapatid niya. Nang mga oras na yon, malapit niyang malaman kung nasaan ang kanyang kapatid. Ang sabi ni Greg, naintindihan naman niya. Sana kung nagsabi lang siya, hindi dapat siya naglihim sa kanya. Ang sabi ni Andres, siya nang nagsabi, unahin ng misyon. Kaya napagdesisyonan ni Andres na aalis na siya sa grupo. At sinabi na rin niya kay Greg na may pinapasabi si Isabel na buhay pa si Reven. Sino kaya si Reven sa buhay ni Greg? Yan ang ating aabangan sa Incognito. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.